Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to this channel. Ayun, di na natin problemahin yung mag-like, comment, tsaka mag-subscribe. Kahit wala na yun, makinig lang kayo. Sasabihin ko. Kasi mahilig ako sa history, mga kasaysayan noong unang panahon. Kasi yung history kasi nakabase kasi yung lahat from the Bible, Genesis, Exodus, pati yung sa Israelites, mga giyera noong unang panahon, pati sa modern times, World War I, World War II, at saka ngayong present day na natin. Yan. So, hindi ito nakatutok sa particular na issue. Bagkos, ito ay summarize lamang. Then, mag-start tayo doon sa creation. Nung ginawa yung first man and first woman, si Adam and Eve, tsaka nagkaroon sila ng mga anak up to doon sa Noah's Ark. So, pagkatapos ng Noah's Ark, nagkaroon na naman ng mga tao, nag-multiply na naman, at doon hanggang sa panahon ni Abraham. So from Abraham, nasilang doon si Isaac, yung kanyang anak, at si Isaac naman na si Jacob at saka si Esau. Esau is the firstborn at si Jacob yung pangalawa, pero may prophecy nga na nagsasabi o nagsabi na kay Isaac na yung second born niya, si Jacob, ay mas makikilala pa kay Esau. So galing kay Jacob, yun siya ang pinangalanan bilang Israel, yung chosen people of God. So yung Israel nagiging makapangyarihan noong unang panahon, laging nananalo sa giyera, lalo na nung wala pa silang hari. Pero di nagtagal, nakita ng mga Israelites na yung ibang mga grupo sa paligid nila ay mayroong hari. So sila ay humingi ng hari sa Diyos. So sabi ng Diyos sa kanyang propeta, bakit maghingi pa sila ng hari? Di ba sila nakontento sa akin? Kung may hari sila, lahat ng pag-aari nila, pag-aari ng hari, pati mga anak nila. Ngunit di pa rin matigas pa rin ang ulo ng mga Israelites noong unang panahon. Kaya pinagbigyan sila ng Diyos through sa kanyang prophet. Sige, bigyan ko kayo ng hari. So naging first king of Israel si Saul. So from Saul, tapos nagkasala siya, hindi siya nagrepent, di gaya ni David, yung second king of Israel, nagkasala rin, ngunit nagrepent sa huli, kaya napatawad ng Diyos. So from doon up to dito na tayo sa First World War. So may mga bansang tinatawag, may dalawang grupo ng mga bansa na naglalaban sa First World War. So yung isang grupo tinatawag na Allied, composed yun ng 3 nations. Well, yung Axis naman is composed of 3 nations also. So maraming patay, millions, at saka from World War I nagkaroon pa din sa bandang huli ng World War II, yung naging Axis Allied powers naman doon. Yung may dalawang grupo din kasi yon, yung Allied powers, kabilang doon sa Allied powers is mga bansang United States, Russia at Great Britain. So sa Axis powers naman,
pinamumunuan yun ng bansang Germany kasama ang Italy at saka Japan. Yun yung history ng world natin kasi may mga labanan nung unang panahon. So, bakit nga ba nagkaroon itong World War I? Kasi, dito muna tayo, particular sa topic na ito. Nagkaroon ng World War I kasi ang mga bansa pa noong una is malalaki. Yung bansang pinanghawakan ng pananglitan, isang monarch, isang hari, ay malaki. Kabilang na part yun ng yung from example, yung Russia. Malaki pa noong una. Malaki ang bansa noong una, pero kasama pa doon ang ibang bansa. Naging isang bansa lang sila. So, siyempre, lumalaki ang pride ng bawat hari. Siguro, sabihin natin, may tatlong monarch, may 6 na monarch lang yung unang panahon. For example, sa World War I, tumataas yung pride nila, gusto nilang sakupin yung ibang bansa, kaya nagkaroon ng grupo, Allied Axis, at doon sa World War I, siyempre may natalo. So, dito naman tayo sa World War II. World War II, yun, ang pinakamalakas na bansa nung panahon ng World War II ay, hulaan nyo kung ano. 2,000 years later. US ba? USA ba? Russia ba? Great Britain ba? Germany ba? Italy ba? Or Japan? Ito yon. Kasi kasi baka nasa isip nyo, bakit maraming alam tong taong to? Wait a minute. Who are you? Kasi mahilig ako sa mga history books. So, hindi pagmamayabang, malaki talaga yung grades ko sa history kasi nasa sa ulo ko lahat. Oh my wow! Di gaya ng ng research subject, yung mga statistics na may numbers or math. Hindi ako magaling doon kasi nag-iiba-iba. Yung history, basahin mo lang, i-memorize mo lang, isaulo mo lang, madali ako makamemorize. Mare-retain yun, pero for a short period of time lang. Kaya pagdating ng exam, halos lahat ng exam na perfect. So hindi yun pagmamayabang. So ang sikreto ko doon is basa lang. Read and read. Yan lang yan. Walang katapusang pagbabasa. Yan. So, dito na naman tayo sa World War II. And by the way, itong video na ito, siguro, paabutin ko ito ng 30 minutes. Walang advertise kasi hindi pa napapasukan ng advertise tong yung channel ko, at wala rin tayong pakialam sa kung may advertisement o wala, kung may kikitain man o wala. Kung may kikitain, i-blessing na yun. Kung wala, okay lang din. Ang importante, nakapag-share ako ng knowledge ko sa inyo. So, dito na tayo sa World War II. Sa World War II, ang pinakamalakas talaga ng bansa is walang iba kundi ang Germany. O i-search nyo yan kahit sa YouTube o ibang mga libro. Germany talaga. Ang problema lang dito sa Germany, dapat sa Germany yung pinakapinuno nila si Hitler is a dictator, is premature yung pag-declare niya ng giyera. Siya kasi ang nagsimula ng giyera. Premature, or dapat di niya sinimulan yung giyera niya sa World War II. Kasi, for example, if nagtagal pa yun, di natuloy yung giyera, walang makakatalo talaga sa bansang Germany. At i-explain ko yan bakit walang makakatalo. What the next day. So, dito na tayo sa Germany is naging from si Hitler, nagsimula siya, nagtayo ng grupo, nakulong siya, ngunit nakakuha siya ng supporters na na galing sa grupong binuo niya,
at yung grupong binuo niya may kakilala na may makapangyarihan sa gobyerno, tinulungan siya, nakalaya, at naging pinuno siya ng Germany. Yun. Tapos, si Hitler, ang pinuno ng Germany, sa Asia naman, nagsisimula yung pagiging makapangyarihan ng Japan. Japan is an empire. Nasakop nga nila yung China at nasakop din nila ang ibang bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Ngayon, di muna tayo mag-focus sa Germany. Dito muna tayo sa Japan. Ngayon, tinatanong nyo, bakit naging makapangyarihan ang Japan lalo na nung World War II? Lalo na yung di pa nagsisimula ang World War II. 5 minutes later. Ganito kasi dyan ang explanation. Ang Japan kasi ay napasukan, nabasa ko sa isang libro, napasukan ng isang banyaga. Yung isang banyaga, yung isang foreigner na yun ay may alam about sa military tactics, military equipment, pagbibuild ng mga sandata. So yun ang di ko lang matandaan kung ano ang pangalan ng foreigner na yun, kasi yun ang kinuha ng Japanese Emperor para mag-build ng mga sandata, strategy sa pakikidigma para laging panalo ang Japan. So akala yata ng emperor nung una is siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Mga bobo! So ang pagkakamali lang dito sa emperor ng Japan nung una is di niya naisip na yung pinanggalingan ng foreigner is may marami pang mga knowledgeable or may marami pang mga taong nakakaalam din sa gera. Di lang yung kinuha ng Japanese emperor, sinandala niya nung unang panahon. Pero naging effective pa rin nung una ang kinuhang foreigner ng Japanese emperor, kasi marunong sa sandata, marunong sa taktikang pakikidigma, kaya nasakop yung ibang mga bansa sa Asia, kabilang ang China, Pilipinas, ganon. Ngayon, yung ikatlong grupo ng Axis powers is itong Italy. So bakit naging kagrupo ng in the first place, bakit naging kagrupo ng Germany ang Japan is nagkaroon kasi yung Japan kasi yung Japanese Emperor naging idolo si Hitler, kasi ito kasing mga Axis mahilig ito sa dictatorship. So siyempre yung Emperor ng Japan, dictator, bumilib siya kay Hitler. Kasi nga lalo na yung sinimula ni Hitler yung pakikidigma sa karatig bansa niya sa Europe. Blitzkrieg pa ang tawag doon, masa-search nyo yan. So yung Blitzkrieg na pakikidigma ni Hitler, may mga moderno man siyang gamit nung una, moderno pa sa kanila yon, isinakop yung karatig bansa, if I were not mistaken, Poland yata yun, sa pamamagitan ng mabilisang pag-atake. Kaya lumaki yung lupaing hawak ng Germany. Nasakop nila yung ibang bansa din. So doon nabilib ang Japan, kaya nagkaibigan sila, at pati na rin itong Italy naging kaibigan din ng Germany, kasi ang Italy is dictator din ang namumuno. So ito talaga yung mga Axis powers, tatlong bansa, Germany, Japan at saka Italy, dictator talaga ang may hawak. So yung leader ng Italy, bumilib doon si Hitler, lalo na sa style of leadership na diktador din. So yun na nga, at saka nagkaroon ng kasi nagsimula kasi magdeklara si Hitler ng giyera sa US. Pero ang talaga yun, ang may kasalanan talaga yung bakit nagdeklara si Hitler ng giyera sa US is ang Japan. Japan ang naging dahilan, kasi nung inatake ng Japan yung isang base ng US, di ko lang alam kung anong base doon, tapos gumamit sila ang Japanese ng yung attack plane nila is ginamitan nila ng German flag, ayon pa sa isang libro. Kaya sinabi ng US sa Germany, kinumpronta nila, oy, kayo pala doon ang nagsimula, may kinalaman pala kayo doon bilang ang Japan. Ngunit biglang naginit ang ulo ni Hitler.
At sinabi niyang, pinaparatangan nyo kami. So hindi niya dinepend yung sarili niya. Kaya sinabi niya, sige, gera na lang tayo, total. Kami man ang may pinakamodernong military equipment. Totoo po yun. Noong World War II, Germany ang may hawak sa pinakamodern military weapons. Yun na nga. At saka, para ang sandatang pinakamalakas ng Italy, yung kaibigan ng Germany, is yung Grand Cannon. Malaki talaga yung mga kanyon ng Italy sa pagdepensa at pag-atake. At sa Japan naman is marami din silang mga military equipment gawa na yung isang foreigner na sinandala nila nung una at kalauna nakakuha din sila ng maiiba pang foreigner na maraming alam sa mga modern military weapons nung una. At saka yun na nga, 20 minutes later. nang magsimulang magdeklara si Hitler ng gyera laban sa Allied Powers, di pa yun kasama ang Russia. Kasi, ang Russia kasi ayaw makialam sa gyera. So, ang kalaban pa doon nung una, pinakaunang kalaban ng Germany is ang Britanya. Ngayon, ang Britanya humingi ng tulong sa US. At sabi ng US nung una, di kami makikialam sa gyera. Ngunit, dahil sa Japan, ginamitan ng ang fighter plane na yun is Japan, pero gumamit sila ng German flag nang hindi nanghihingi ng permiso sa Germany. Kaya kinumpronta ng US ang Germany, bakit nyo inatake ang base namin? May kinalaman na pala kayo. Ito naman din si Hitler, di na niya dinepend yung sarili na. Yun ang pagkakamali niya. Dapat nag-defend siya sa sarili niya. Wala kaming kinalaman dyan. Kasi nag-init na yung ulo ni Hitler kasi feeling kasi niya, siya ang pinakamalakas na bansa nung una. Kasi ang Germany nung una is nakadevelop ng pinakamodern at pinakamalakas na military weapon. Pero yung weapon na yun is di pa fully developed. Yun ang problema ni Hitler. Nagdeklara siya ng gyera kasi akala niya siya ang may pinakamalakas na weapon. Totoo sana yun. Kaya lang yung weapon, na particular na weapon na yun, i-explain ko later, is di pa fully developed. Excuse me. So yun, nagdeklara ng gyera si Hitler sa Amerika at sa Britanya. Ngayon, nagdeklara siya ng gyera sa dalawa. Ngunit tingin ko, sa akin lang, kung yun lang sana ang kalaban ni Hitler, tingin ko at nakipagkaibigan siya sa Russia nung una, 50-50 ang result talaga sa gyera. Kung mananalo ba ang US or ang US at Britain laban sa apat na Axis power sana kabilang ang Russia. 50-50 sana ang result. So, tablado. Kasi malakas din ang weapon ng US nung una at saka ito naman din Germany ay may hawak sa pinakamodern military equipment o weapon, kaya lang di pa fully developed. Kasi kung later lang sana nagdeklara ng gyera si Hitler laban sa Allied Powers, kahit kasama pa ang Russia, mananalo si Hitler. At ang pinakamalakas na bansa sana ngayon na may halos hawak lahat ng lupain sa buong mundo is walang iba kundi ang Germany. Nagkamali lang talaga si Hitler kasi di ba fully developed yung pinakamalakas at pinakamodern na military weapon ng Germany noong World War II. Tsaka dito na naman tayo. Di sana kakampi at di sana makialam sa gera yung Russia. Kaya lang, di nakipagkaibigan si Hitler sa Russia. Yun ang pagkakamali niya. Kasi nag-advise sana sa kanya nung una, kaya lang di siya nakikinig. Yan ang hirap sa dictatorship one style ng pamumuno. Okay sana yung dictatorship kung ang diktador ay marunong ding makinig doon sa mga military advisors niya.
sabi ng military advisors niya nung una, sa aking pagre-research, baka nasabi ng military advisor ni Hitler na makipagkaibigan na lang sa Russia para labanan ang allied powers na Great Britain at saka US. Ngunit di nakinig si Hitler. Nasa isipan kasi ni Hitler na Germany talaga o bansa talaga niya ang pinakamalakas na military power nung una, at may alay pa sila na Japan at sa Italy, kaya di sila matitibag. At saka ang problema din kasi nito ni Hitler, hate niya ang mga di niya gusto at may galit siya sa mga Slav people nung una. Ano ba yung Slav people? 2,000 years later. Ang Slav people ay yung yung lahing kinabibilangan ng mga Russians. Iwan natin, or may explanation doon, di ko na tandaan kung ano yung dahilan ni Hitler bakit hate niya o di niya gusto ang mga Slav people. Kasi may nagsabi, kasi palagay niya mahihinang klase daw ng mga tao yung Slav people, at palagay din niya kayang-kaya niyang sakupin ang Russia. Kaya di pa man nagsimula ang yung full scale o yung talagang pinaka-gera na talaga ng Britain, US laban sa Germany at saka sa Italy at pati na rin sa Japan. Di pa man nagsisimula ang full scale war o all-out war, ay inatake muna ng Germany yung di sana makikialam na Russia. Ang tanong, bakit inatake ng Germany ang Russia na nagdagdag pa sila ng kalaban? Bakit? Kasi ang Russia kasi noong unang panahon is the greatest source or pinakamalaking pinagkukunan ng mineral na tinatawag na gas o gasolina. Yun ang nagpapatakbo sa mga sasakyan noong una. Up to now, yung diesel, gasolina, gas. Ang Russia kasi is isa sa may pinakamalaking deposit ng gas, or is a single nation na may pinakamalaking deposito ng gas o gasolina, nagpapatakbo ng sakyanan. Kaya nagpadala si Hitler ng milyong sundalo para lang atakihin ang Russia. Nung una, nasakupan ni Hitler yung outermost na part ng Russia kung saan doon una dumaan yung mga Germans. Pinagbubomba ng mga Germans, inatake ng tangke, pinaulanan pa ng mga bomba gamit yung fighter planes. Kaya sa unang months ng pakikipaglaban is nakuha yung ilang parte ng Russia, yung outermost part. Kaya lang nagiging promises or nakipaglaban talaga ng patayan yung Russians. Iba din talaga yung style nila sa pakikidigma, lalo na yung part ng bansa nila na tinatawag na Stalingrad ba yun? Kasi gusto yung sakupin muna ng Germany para maging staging ground or maging base militar nila para sakupin na talaga ng tuluyan yung bansang Russia. Stalingrad, Battle of the Stalingrad, search nyo yan sa YouTube. Makikita nyo talaga kung anong klaseng pakikidigma ang ginawa ng Russia para mapaalis ang mananakop na Germany. So yung sinabi ko first months of war na nanalo pa yung atras pa yung mga Russians. Napaatras sila hanggang dito sa hanggang malapit ng masakop ng Germany yung city nila na Stalingrad. Kaya lang nakaisip ang mga Russians nung taktika nila, may bahay, may building na first and second floor. So ang style ng mga Russians, sa second floor o yung military tactics nila, sa second floor ilalagay nila yung sniper, at saka yung dito naman sa baba
yung sa first floor, nilagay nila yung yung machine gunner nila. So mayroon na silang machine gunner sa baba at sa taas may sniper pa sila. Kaya lang grabe din talaga ang pag-push or ang pag-atake ng mga Germans. Kaya kahit nagkaganon, muntik na sanang masakop ng tuluyan ng Germans ang Stalingrad. Kaya lang naging matigas at naging palaban ang mga Russians. Kaya nung una, may mga takot na sundalong Russians, ayaw nang lumaban sa giyera. May iba na tumakas na dahil sa pagpupumilit at dahil sa pambobomba ng walang humpay ng mga Germans. Kaya nakaisip ang isang general ng isang taktika para mapigilan yung mga sundalong Russians na umatras sa giyera. So anong taktika yon? Sige, mag-isip muna kayo. 2,000 years later. Sige, ako na. Ito yung taktikang iyon. Ang taktika ng isang general sa kanyang mga tauhan, ito ang kanyang utos o naging utos ng mga Russian generals nung unang yung may mga, lalo na nung napansin nila na may mga Russian soldiers na duwag sa giyera. May general na nagutos, yang mga umaatras, barilin nyo na. So yan yun. Hirap talaga maging Russian army nung unang panahon. Babarilin ka talaga pag tumakbo ka sa giyera. Kaya yun, may mga tumakbo ng Russian sa giyera, nakita ng mga kasama nila, may tumakbo isa-isa. Yung order ng general sa kanya, barilin. O barilin, patay talaga. Yan yung utos. Kaya yung mga yun ang nakapagpigil sa mga coward or doon sa mga natatakot sa gera. Wala nang umaatras kasi babarilin ka na lang. Utos yan ng isang Russian general. Kaya dahil sa kautosan dyan at dahil na rin sa nagsisimula na rin umatake yung Allied powers, ang pagkakamali doon parang na-sandwich na yung German kasi inatake nila yung Russia dito sa kanilang likuran, while dito naman sa harapan nagsisimula ng umatake ang mga Allied powers na kinabibilangan ng Britain at saka US. Pero di pa full scale yun, di pa talaga yun yung buong pakikidigma. Kaya napaatras, or miracle, sabi ni Hitler, umatras muna kayo dyan kasi natatagalan na kayo sa giyera. Dito muna kayo sa Germany. Kaya yung mga German generals na nakarinig at nakabasa sa utos ni Hitler is pull out na o umatras na sila galing sa pagkikipaglaban sa Stalingrad kasi matatagalan lang sila at kailangan pa nila i-defend o i-depensahan yung kanilang homeland na Germany. At dahil doon, nakita iyon ng US, ng Amerika na kinakalaban na ng Germany itong di sana makikialam na Russia. Kaya nagpadala ng sulat ang US sa Russia with the intention na gustong makipagsanib puwersa. So nakita-kita ang leader ng Amerika, leader ng Britain, ang pagkakalam ko doon, ang leader ng Amerika rin is si Roosevelt. Tapos sa Britain itong si Churchill at sa Russia naman is si Joseph Stalin. Kita-kita sila nagkasundo na labanan itong Axis powers na kinabibilangan ng Germany, ng Japan at ng Italy. So doon na in the first months or first years of war, naisip ni Hitler na bombahin itong Great Britain or itong England, yung British, yung Briton na pinamumunuan ni Winston Churchill. Malalaking missile ang nahagis papunta doon sa bansang Britain. At yun yung sinasabi kong kanina, yung missile na yun is di pa fully developed. Kaysa mga missile ngayon, yun ang tinatawag na intercontinental ballistic missile. Ang naka-first
naka-invent first is ang mga Germans. Grabe, matatalino talaga yung mga Germans nung una. Kaya lang, nung yung tuluyan ng natalo itong Germany, nakita sa isang kuweba yung mga libo-libong missiles ng German. Nasabi ng mga Allied na kung sana di nagdeklara si Hitler at later na nagdeklara siya ng giyera, yung later na nagdeklara siya ng giyera, yung lalo na pag na fully developed na yung mga missile na yun, is wala na talaga makakatalo sa Germany pag na fully developed. Kaya lang di pa fully developed yung missile ng Germany nung unang panahon. Ang range nun is di pa talaga intercontinental nung una. Kaysa mga missiles ngayon na intercontinental niyan o intercontinental na ang range, kaya mabobombahan talaga yung ibang kontinente. Ganon yun. So natalo yung Germany at Axis powers nung unang panahon kasi malalakas din man yung mga armas ng mga Allied powers. At saka yung Germany is yung missile sana nila na makapagpanalo sa kanila is di pa fully developed. So yun yung naging dahilan. Kasi yan, yung events kasi up to our present situation is may pinagmumulan kasi yan dun sa Bible, papunta World War I, World War II, at saka dito sa present time na natin. Dito sa present time na natin is wala nang single na bansa na may hawak sa buong mundo. Bigaya nung unang panahon, bigaya nung panahon ng mga Romans. O sa mga Romans, halos sakop nila buong mundo, ang halos buong earth. Maliit lang na portion ng earth din nasakop, pero kaya nilang namuno sila sa masasabi na rin natin buong earth yun kasi major lands is na nila na Kamans, pati yung sa pati kay Alexander the Great, pati din yung sa Greece. Yun yung mga una panahon. Kaya ngayon wala nang single nation na may hawak sa buong earth. Ngayon, nung unang panahon, mai-add ko lang yung pakipag-partner ng US sa bansang Russia is nabasa ko sa mga article, isang malaking pagkakamali. Kasi dapat daw ang ginawa ng Amerika is nilabanan yung Axis powers kasama lamang ang Britain. Di na sana niya sinali yung Russia at di din pwedeng kalabanin yung Russia kasi ibang usapan na yun. Yun kasi ang dahilan kasi kita nyo naman ngayon ang Russia at saka USD magkasundo. Kaya kung nung una pa lang di nakipag-partner ang US sa Russia, nakipag-partner lamang siya sa Britain, is kaya daw nilang talunin. At napansin ko talaga, nabasa ko talaga, kasama na nung ebidensya, kayang-kaya nila talunin ang mga Axis powers without the help of Russia at di rin nila kailangang labanan ang Russia. Yan yung pagkakamali ng Amerika nung unang panahon. Isa yung malaking kamalian talaga. Kasi pag di nila kinuha, di sila nakipag-partner sa Russia, wala sanang mga nuclear weapons o di sana naging masyadong marami ang nuclear weapons ng Russia ngayon at di sana military at di sana magiging second military power ang Russia ngayon, di sana magiging second sa US. Ang problema lang kasi yan yung mga pagkakamali. Kahit i-search nyo yan sa YouTube, makikita nyo talaga ang ebidensya. At saka ito na nga, yung nung natalo na ng Allied powers ang Germany is talaga malaking pagkatalo talaga at malaking pagkapanalo talaga ng Axis powers, ng Allied powers. Yung pagtalo lang nila sa Germany kasi malaki masyado ang kanilang nakuha. At kung ikaw ay isang ngayon
is malulungkot ka talaga sa nangyari sa bansa mo noon. Kasi dahil lang sa isang tao, dahil lang kay Hitler na isang diktador nyo nung unang panahon, malulungkot ka talaga kasi, for example, kung ngayon lang or kung later part lang sa nakipaglaban ang Germany laban sa Allied powers or kahit sa buong buong bansa sa earth pa, mananalo talaga ang Germany pagkat ang Germany lang ang may hawak ng missiles nung unang panahon. At saka na fully developed, wala na talagang makakatalo. Ay ikakat ka muna ito kasi magti 30 minutes na at makikita tayo mga kaibigan sa susunod na video na naman. Iko-continue ko ito. Maraming salamat. Good night.